Sigid kasi yung usok ng welding rod. Yan o, halos nagkabutas-butas. $18.20. So, kumusta? Nakabakasyon ba lahat? Nakaligo ba lahat? Si Juan Dilasag hindi kasi halos lahat ng nasa gitna ng Pilipinas pupunta sa gilid ng dagat. So, walang space. Nagbigay na lang kami ng space para sa kanila. Kami mga taga rito, anytime pwede naman kami pumunta. Maraming araw yan. So, pinagbigyan natin sila. So, ang tubig ngayon sa dagat ay medyo dobleng alat. So, lahat ba nakaligo? Lahat ba nakababad? Lahat ba natuli? Ang galing! Lahat ba nakauwi na? So, ngayon kasi guys, ay magre-review tayo ng welding machine. Yan o. So, tamang-tama, dumating yung Big Brother ni Predator Alientech 250 Pro. So, ito yung dumating na sample. Pangatlong upgrade na ni Predator Alientech 400 Pro na ngayon. Yan o. So, sulit to guys kasi 2-in-1 din lang siya. So, ito yung i-review natin ngayon at itetest. So, bago natin siya buksan, tingnan muna natin yung mga additional na feature niya. So, ito guys ay 400 ampere 2-in-1. Inverter, welding machine, pwede sa stick welding at TIG. So, 2-in-1 siya. Ayan. So, pwede siya sa ganito guys, sa TIG. Pero ito ay separate nating bibilhin. Lalagay ko na lang po sa description box. Kompleto na po siya. Tapos kung gusto nating bumili ng tungsten, lalagay ko po sa description box. Okay, so ito yung gagamitin natin. Okay. Additional feature lang po niya yung ganito, yung TIG. Pero ang main function niya ay stick welding. AC input voltage ay nasa 220 volt, tapos rated power ay nasa 7 kVA. Ayan po, nakasulat po dyan, di po ako nag-iimbento. Tapos yung kanyang frequency, 60 Hz, 20 hanggang 400 ampere. Rated duty cycle ay nasa 80%. Pero sabi ng company, kaya daw niyang abutin hanggang 100%. So, subukan natin mamaya. Okay. Tapos, efficiency, 85%. Yung bigat niya ay nasa 3.6 hanggang 5.0. Malamang kasama to. Okay. So, separate guys na bibilhin to para sa kanyang TIG function. Okay, buksan natin siya. Yun, no? Wow. Wow. So, dito sa box, taas natin. So, dito sa box ay meron siyang, syempre, yung kanyang cable. Electrode holder, tapos yung kanyang ground clamp. Parehas, threaded. Mas maganda para kahit hila-hilain natin. Kahit mag-jumping rope tayo, hindi siya matatanggal. Yun ang kagandahan sa threaded. Sa dilock kasi na ganon, ang disadvantage yun, pag galaw tayo ng galaw or napihit, di maiwasan yan eh. Pag napihit, ikot tayo ng ikot, napihit, matatanggal, maglolos. Iinit, malulusaw. Tapos, hammer brass. Holder para sa kanyang free na welding shield. Juan Dilasag, nasa inyo salamin. Nandito guys, huwag kayong mag-alala, meron yan. Eto oh, kasama ng manual. Yung pansilip natin na hindi tayo nakikita. Okay. Tapos yung inverter welding machine. Yun. So pares na po. Uy, meron siyang meron siyang takip. Eto, surprise. Ayaw matanggal. Surprise! Yan guys, oh. So, pareha sila ng laki. Kaya lang, mas maliit si 250. Bunso, kuya. Bunso, kuya. Okay. Mas malaki yata yung fan. O, mas malaki yung fan niya, 400.
Meron siyang cute na LCD display. Si Predator lang po ang merong ganyan, yung iba wala. Ito yung kanyang button. At adjust. Nandito na lahat. So, eto lahat guys yung kasama sa box. Yung welding machine, yung kanyang output cable, yung ground at electrode holder, hammer brass, manual, yung kanyang welding shield. So, sulit ba yung pinambili natin dito guys? Sulit guys kasi may kasama na siyang mosquito swatter. Sino ang galing? Sulit na guys kasi ang presyo lang po nito guys, yung 400 ampere ay nasa 3,498 petot lang po. 3,000 may welding machine ka na, tapos magdagdag ka lang ng konti, pwede ka na magtig. Magtigidig ka na habang buhay. I-testing na natin siya ngayon. Yung cable nila talagang mas malaki kay 400 ampere. Yan o, mas mataba. So, i-power on muna natin si 400 ampere. Ayun, meron siyang soft start. Power on din natin si 250. Yung kanilang display, parehas lang guys yung size. Tapos, parehas na colored at LCD display, digital. Yung kanyang knob or yung kanyang current adjust ay continuous or digital. Ayan, wala kang pangamba na masisira. Continuous parehas sila. Ang pinag-iba ay yung kanyang current, 400 at 250. Tapos, parehas sila na pwedeng gamitin as a lifting. Pero ang main function niya talaga ay stick welding. Kita niyo naman guys, oh. Additional feature lang niya kung sakali na pwede nyong or gusto nyong mag-lifting. Okay? So, ayan guys. Ito na yung kanyang select button, at yung kanyang adjust ng current. Pati yung kanyang arc force, meron dito arc force, hot start. Okay, kung ilipat natin, pindutin lang natin na ganon. Nakasagad. Meron siyang memory, parehas sila guys. May memory function. Kung ano yung last na ginawa natin, yun yung naka-memory sa kanya. Dito sa display niya, eto. Makikita na natin yung size ng electrode na gagamitin natin. Pagtaas natin ng kanyang ampere, sasabay na rin. Ayan o, 1.6, 2.5, yung 129 ampere, pwede na. 3.2, 149, 148, pwede na. Yan, sasabay siya hanggang 5.0. Sagad na natin hanggang gusto natin. Parehas po sa isa, dito sa kabila. Yung mas maliit, yung 250. Meron na po siyang function na ganon. 1.6 pag tinaas natin. Yan, papasok na siya sa 2.5 na electrode. 3.2, 148 hanggang 5.0. Sa stick welding muna tayo. Ngayon, ang gagawin natin ay reverse polarity. Yung positive ang magiging ground. Para pag magtig tayo, ang tatanggalin na lang natin ay yung electrode holder. Kasi ang lifting ay negative electrode. So itong ground clamp ay nasa positive. Yan, para pag mag-lifting, tanggalin na lang natin itong electrode holder. Doon natin ilalagay yung pang-lifting. Okay? At sa tingin ko, mas magandang penetration pag negative electrode. Okay, so dito, tingnan natin kung hanggang saan yung kaya kong iubos. Balang pahinga lang natin ay yung palit ng electrode. 3.2 ang gagamitin natin. Ito yung maliliit. Yun o. Okay. Sa tingin ko dito, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 na electrode. Kulang pa yata to. Dadagdagan ko lang sandali. Much later. Okay, so mapapasabak ngayon si Predator sa babaran dyan, oh. Daming binili kong welding rod.
15 pieces lang kasi ito kaya kailangan natin ng karagdagan. Okay. Tingnan natin kung hanggang saan yung kaya ko. 3.2 mm na welding rod. 60-13. Okay. Tanggalin natin yung maliliit dito. Minahalo eh. Okay, 3 nahalo. Ito. Yan. Tingnan natin kung hanggang saan yung kaya ko. Kasi pagkalam ko dito, kaya niya ng 20 na diretso eh. Okay. So, iset natin siya ng pang 3.2. Siyempre. MMA. Tapos, set natin yung arc force para maganda. Hot start. Kalahati lang. Okay. Start na tayo. Okay, isa. Sunod kagad natin. Dalawa. Tatlo. Apat. Apat ba? Yun, apat. Lima. Nakalima na tayo. Six. 2, 4, 6. Seven. Eight. Walo. Nine. Siyam. Sampu. Okay. Tuloy pa natin. Palitrad lang ang pahinga. Eleven. Makapal na kasi islag kaya medyo nawawala-wala. Hindi natin pwedeng tiktikan eh. Okay, diretso pa tayo. Ramdam ko na yung ngawit ko.
Hindi ko na alam kung 11, 12, or 13. Basta bilangin natin mamaya. 12 yata. Thirteen. Fourteen. 14. Fifteen. Ewan ko kung kaya ko pa. Tuloy pa natin. 16. Tama ba? 16. Bilangin natin ulit mamaya. 17. 18. Yan, 18. So, yung maliit na welding machine, si 250, kinaya niya hanggang 18. Tuloy pa natin. Day 19. Um, 20 ba to? 20. Bilangin na lang natin ulit mamaya. Pero isa pa, gusto ko pa ng isa. Kaya pa. $20 something. Okay, so ito na lang yung natitirang kinuha ko sa box kanina. Try natin iubos lahat. Supposed to be kung mahinang klase si Predator 400. Yung 20, yung 10, or 20 na rad, dapat na bumigay na siya eh. Pero eto, diretso pa rin kahit 20 rad na. Mahigit. Last two, dalawa na lang. Okay, last na to, hindi ko na kaya. Surrender na ako. Okay, so tapos na yung test natin at dire-diretso. Ito, umaandar pa rin siya, oh. Yan guys, oh. Diretso pa rin ito umaandar. Mausok sa paligid kasi yung usok ng welding rod. Yan, oh. Halos nagkabutas-butas. Yung dugtungan niya naging pantay ngayon. Two, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 electrode yung kaya niya. Kaya pa siguro iabot hanggang 30. Okay, so patay na natin at isunod natin sa TIG, saka natin siya bubuksan. So yung sinabi ko kanina na yung tatanggalin lang natin ay yung positive or yung electrode. Ngayon ay dyan natin ilalagay yung ating leaf TIG. Negative electrode kasi siya. So ito. Separate po na bibilhin natin itong
liftig Torx. So nakaset tayo ngayon sa liftig. Tapos nakalagay na yung ating hose sa argon gas. Okay, yan siya guys. Ayan siya guys, oh. Yun. Okay, tapos kung mag-lifting po tayo from stick welding, pindutin lang po natin siya ng ganon, papunta sa lifting. Yan. So, pwede na natin siyang iset na ganon. Okay, tapos yung electrode ay ito po yung torque sa lifting, yan po. Tapos yung kanyang hose papunta po dito sa kanyang argon gas. Yan. Tapos itong positive ay papunta dun sa body ground. Kaya po sinabi ko kanina na negative electrode sa stick welding para kung mag-TIG tayo ay ito na lang tatanggalin natin, dito natin isasalpak kagad. Kasi kung baliktad siya, obligado marami tayong gagawin. Okay, so diretso tayo. Buksan na natin. Yun. Much later. So, ito guys. Huhubaran na natin bago pa hubaran ng iba. Ito yung loob ni Predator Alien Tech 400 Pro. So, pangatlong version na to. Okay. Charat! Laki ng kanyang core, oh. Laki ng transformer. Okay. Yun, oh. Yun, oh. Lalaki ng capacitor, oh. Okay, so yung capacitor niya guys, dalawa na 400 volt, 680 microfarad na dalawa. Tapos, half bridge kasi to, malalaki yung kanyang capacitor. Kaya po siya malakas. Tapos, meron siyang soft start. Ayan o. Yung diode, apat siya. Tapos, apat din lang sa kanyang input. Yung kanyang yung kanyang standby, malaki guys. Hindi IC type. Yung kanyang power supply. Yung magsusupply dito ng 24 volt, yun guys, malaki. Yun. Yun, oh.